good morning sa inyo lahat dyan. Dito tayo ulit sa Davao City ngayon at i-vlog ho natin nang walang kasawa-sawa at paulit-ulit natin i-feature ang magandang gawa ng Almighty Creator, ng ating Mother Nature, and of course sa ating Duterte family na siyang gumawa ng paganda sa Davao City. So we're featuring Mount Apo, Davao City Coastal Road, Davao City skyline and skyscrapers, and Duterte family. Okay, so dito tayo sa Mount Apo muna. So yung nakikita ko ninyo yan, yun po yung pinaka-summit ng Mount Apo, no? So sa mga hindi nakakaalam dyan, kung meron man, Mount Apo is the tallest mountain in the Philippines, and seated in the province of Cotabato, North Cotabato, Davao del Sur, and Davao City. Okay, so ngayon let's go to Coastal Road. Alright, so yung nakikita ko ninyo dyan, that's Coastal Road ho, itong area. Kasi yung kamay natin, this one, that's Coastal Road, no? Kulay dyan yun ng dyan iikot ang sasakyan palabas ng highway CP Garcia. So ang Coastal Road na yan ay consist of Junction 1, no? So Davao City Coastal Road ay binubuo kami dito ng habit lang ha. Okay, so trivia tayo. Davao City Coastal Road consists of 17.8 kilometer long, at ito ay binubuo ng 4 na junction. So itong nakikita ko natin dito sa napakalayo. So Junction 1 ho yan sila, no? So dyan ho nagsisimula ang Junction 1 na kung tawagin namin ay Bago Aplaya papunta rito sa may Times Beach segment, no? So ang haba naman ng Junction 1 na yan ay 7.3 kilometer long, di ba? Ang taas, no? Haba. Ibig sabihin ganoon ka hayahay ang biyahe, walang traffic, walang intersection, walang mga interruptions, ganoon, walang mga traffic lights. So ang takbo ho dito is 60 km per hour. So far, dalawa pa lang ang mga daanan dito sa Davao City or major roads sa Davao City na merong 60 kph, no? So that's CP Garcia, or also known as Diversion Road, and itong Coastal Road sa Davao City. Okay, so yan yung Junction 1. So pagka lagpas mo dyan sa rotonda na yan, dito ka na, papasok ka na. So that's Junction 2. Ang Junction 2 ay consist of 4.4 kilometers. So ibig sabihin yan, madadaanan mo ang tulay ng Bukana Bridge na siyang inangkin ni Bongbong Marcos. So napakagandang tulay niyan, Bukana Bridge. Igawa ba naman ng China, diba? Paggawang China, the best yan. Kilala sila sa bridge and roads, pero bridges talaga, no? Pag sinabing tulay, China agad yan. Pag sinabing pinakamagandang tulay sa buong mundo, China ulit, parang ganun, diba? So dyan dadaan ang Junction 2. Isa yan sa bumubuo sa 4.4 km long na distance nitong si Junction 2 Coastal Road. Bangala, no? Ayos na, sarap sa pakiramdam bilang Pilipino na makikita natin ang mga kababayan natin ay nai-enjoy, napapakinabangan ang pera ng taong bayan, diba? Pera natin lahat, taxpayers money, mga consumers tax. So napapakinabangan natin, no? Dahil nga sa talino itong si Tatay Digong at mga Duterte family. So hindi sila bobo, alam nila kung ano yung, alam nila paano i-address ang mga problema at pangangailangan ng kailang mahal na mga kabayan. Kaya galing, iba talaga pag Duterte. Okay, so may yung Duterte ha. Pinakahuling portion ng ating video ay yung Duterte family. Pag-usapan natin yan. So magiging topic natin kasi itong Rappler kasi parang meron silang ewan ko, parang magdo-Duterte na ba sila? Kasi sabi nga nila nga despite of multiples and so many controversy na pinupukol, binabato sa mga Duterte, still the Duterte family is number 1, highest ratings, trust, approval, mga ganun, no? Popular, grabe sila ang mga Duterte. So pagpupunta daw sila ng Davao City, bakit daw mahal na mahal pa rin ng mga taga Davao ang mga Duterte? And of course hindi lang mga taga Davao, nahiya pa sila.
Sila naman taga Davao nagmahal sa mga Duterte maging taga ibang lugar sa Mindanao, Visayas, hindi man lahat pero marami na majority. 32 million ba naman yung boto, di ba? At yung 32 million nadadagdagan. Grabe ganyang kastig ang mga Duterte. Imbes na mawawalan ng mga ng bilang ng number, nang dadagdagan lalo. So, yan na, Coastal Road Junction 2 pa lang yung makikita natin dito kasi hindi pa natin ma-vlog yung Junction 3 and Junction 4 gawa nung ano nga siya, hindi pa tapos. Okay, so we're done sa ating Davao City Coastal Road, diba, na napakahaba, no? Napakataas, 7.3 kilometers plus 4.4 kilometers, and that's almost 12 kilometer long, diba? Sa isa pa natin yung mga approach, no, yung mga entrance and entry points and exit points sa mga junction, no? For example, ito sa Times Beach segment, di ba? Rotunda, at saka doon sa May Rojas. So kulang-kulang na sa mga 12 kilometer. Okay, so let's go sa sa skyline of Davao City. And of course, if we're talking about skyline, so yan, yung mga high-rise buildings, mountains, islands, and seas, di ba? So pag usaping mga karagatan, meron tayo. So that's a Samal Channel. Ano ba tawag diyan? Pakiputan Street, right? Tama ba? Pakiputan Street. Pero maaring mali, hindi Pakiputan. Baka yung Pakiputan Channel is yun yung yung sa may Mactan, pero sa Cebu. Sorry okay, na lang, Samal Channel, ganun. Island Garden City of Samal, yung nakita ko na yung bundukin na yan, and dagat, at saka ito Ashuela Cove. Coastal Road din yung yung sa gilid, yung coastal wall na nakita nyo, parang wood or parang riprap or parang esplanade. That's a part of 17.8 kilometer long na coastal road. So dyan magtatapos ang aming coastal road. Yan ang Junction 4, dyan magtatapos Rotunda. That's Barangay Jerome Agdao District. Okay, so ito yung skyline of Davao City. Napakadami ho naming mga high-rise buildings dito sa Davao City. Hindi nga lang siya ganoon ka-compact and dense, gawa nung hindi naman sila magkakasama at magkakatabi-tabi sa isang location, no? So we're sila separated or scattered. Diba? So ganyan lang, ikot lang natin ating camera. So madaming mga high-rise buildings sa Davao City. So far meron kaming tatlong skyscraper. Dalawa pala. Aeon Tower tsaka yung Vivaldi Residences. Skyscraper na yun, diba? Ang skyscraper is nasa 26th floor, 27th floor ba yun? Pataas. So ito UIC University. Malalaking marami kami mga malaking gusali dito, hindi nga lang sila matataas. For example, ito UIC, meron kaming Malayan Mapua Colleges, malaking mga building yan. Mga mall, syempre, for example, SM, di ba? SM Lanang, SM Ecoland, Gaisano Mall, hindi lang sila talaga matayog or towering, no? Pero kung lawak, lapad, so talagang masasabi natin isa sa mga iconic landmarks sa Davao City. So ito, condominium to somewhere in Maana, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Di ba? May mga building pa dito, akala nyo, no? Yun na yung building sa downtown area. Hindi, marami dito. Yan, di ko alam yun. Ano yan? Soto Grande. Soto Grande ba yan? Tama. Okay, so balikan natin. Ito yung Ion Blue. Ion Blue. Okay. Ito ang Soto Grande sa may Crocodile Park area. So, asan na yung Samaa? Dikita. Ito. This one. Ito muna yung nakita natin. Malayan Colleges, Mapua. Diyan nag-aaral si Tito Duterte. Iwan ko lang ngayon kung andyan pa rin ba siya. Siyempre nasa na siya na Hague, baka nag-online na lang siya, schooling. So ito naman ang NCCC Mall of Maa. Opening na ho yan, soft opening ganyan. Dati kasi last year December ang binuksan nila ay ang supermarket, grocery area. Ngayon meron na silang mga restaurants, stalls. Okay, so ito naman ang Centro Spatial sa Maa, if I'm not mistaken. Maraming gusali building dito sa Davao City, no? Hindi nga lang talaga siya ganoon kagaya sa Ayala sa Makati, BGC ng Taguig, CBD ng Cebu, and IT Park ng Cebu.
Hindi siya kagaya ng Rockwell sa Makati na dikit-dikit yung mga gusali. Kaya ang Davao City hindi mo masyadong mapapansin na marami pa lang mga high rise and medium build rise na mga medium build or medium rise na mga gusali. Kasi nga hiwa-hiwalay sila. May mga bundok pa nga kami dito. Yan. Malaking ano yan, structure. Ito, Davao Global Township, 23 hectares lang yan. Pero daming high-rise building dyan na itatayo. So, ito, for example, yan. Ongoing, under construction. Ito siya ay sa Iskandar family. That's, ang tawag dyan, Matina Enclaves. Okay. Tapos ito naman ang Philinvest. Tawag dyan, Futura. Sorry, basta Philinvest. Okay, SM, yan, malaki yan, no? Meron yung National University, 7th floor, annex and main building, SM. Tapos ito, Double Dragon 101 hotel and condotel, ganyan. So yun na, we're done. Thank you for watching. I have to say bye bye and mag-ingat ho kayong lahat dyan. Have a good day. Okay, sa Duterte pala, no? So nga pala, huling ano pala natin topic ang Duterte family. So yun, bali ito nga sabi ni Rappler, alam naman tayo Rappler tagatawag natin dyan, no? Kasi ano sila, iba sila, mga bayad dyan, binabayaran sila ng taga US, ganun, American ano yan sila, puppet. Anyway, so yun na nga, Davao City is despite nga sa napakadaming kontrobersya na pinagpupukol, pinagtatapon sa kanila, ilang beses silang siniraan, character assassination ang ginawa sa kanila mga kalaban detractor. Actually sa mga ano yan, mga detractor nila, mga kawatan naman, adik, tsaka ano, bangag, tsaka mga kurakot, kaya tsaka mga terorista, no? Mga NPA. Kaya gusto lang tanggalin si VP Sara Duterte sa political arena kasi siya talaga ang nakatakdang sa propesya na there's a woman in 20th century. Tama ba? 21st century or 21st century or 20th century, rise from the south like a phoenix, parang gano'n, no? Basta siya ang magbabago, hindi lang sa Pilipinas. Babaguhin niya hindi lang ang Pilipinas kundi ang buong mundo. Talagang igaganon niya ang politika. Diba? Naku, excited tayo dyan. Yun nga lang at napakadelikado. Ang ano naman, ang other side of the coin is talagang at risk ang life nung babae na yon from the south. Oo. Na yun na nga si Sibon. Lilipad na parang rising phoenix. Anyway, so yun ang Davao City, no? So despite sa napakaraming mga character assassination, no, sa ating tawag nito, mga Duterte, minamahal na mga Duterte, pero nanatili sila number 1. Napakataas ng trust ratings and approval. Grabe, Duterte pa rin. Parami ang 32 million na botante nila. Madadagdagan pa yan by 2028. So yun lang siguro, basta Duterte the best yan. Walang panalo, walang panama ang ibang mga politician dyan, no? Hindi lang kayang gawin, hindi lang kayang sundin ang mga Duterte kasi nga billions na andyan sa harapan mo na, di ba? I-insert mo na lang sa budget, sa funds, tapos yung pera mo na yun, sa'yo na yun. Gawa-gawa ka na ng mga fake na ghost. Actually wala talaga, no? Gawa ka na lang ng ghost projects. Kung hindi man ghost projects, so para hindi siya masyadong halata, so meron kang ginagawang project, yun nga lang ay overpriced and at the same time substandard, ganun. So yun na, mayaman na. So syempre bobo kasi talaga, yun ang tingin nila, bobo siguro ang tingin nila kay Bibi Sara Duterte or sa mga Duterte family kasi pera na naging kumbaga andyan na yung pagkakataon na pwede sila magnakaw, magpayaman. Pero hindi ginawa ng mga Duterte kasi yung mga Duterte kasya na sa kanila yung kinikita nila sa trabaho nila as mayor, as congressman. Kasya na sa kanila yung kinikita na sa kanilang mga law firm, mga franchise, no, na mga kung ano mga negosyo nilang mga pinapa-franchise, for example mga donut, ganyan, no, example lang yan. So sapat, okay na sila doon. Milyonaryo lang sila pero hindi sila multi-billionaire kagaya ng mga kawatan na kagaya nung namatay na si Acop, sila Bini Abante, yan, sila Joel Chua. Basta lahat na 300 plus congressmen na pumirma sa impeachment case ni Bibi Sara Duterte. Lahat 'yon mga red flag. Ibig sabihin ayaw nila sa mga matitinong politician kagaya ni Bibi Sara kasi hindi nila kaori. That's what be all. Thank you for watching. Bye bye. Ingat sa Duterte pa rin. Walang makatalo.